Yung mga nag-gym daw, masarap daw yung lasa ng tamod. Oo, kasi nga, Kasi healthy sobrang living healthy sila. Oh. So, nung sa ex mo, di masarap yung tamod mo. welcome back to the Gay Realness Podcast where we talk about our gayest experience. I'm Julian. Hi guys, I'm Benjo Malyari and I'm Malyari Benjo sa lahat ng social media platforms and isang bading. Ay, bading pala. Nag-come out ka ngayon. Ngayon lang. Hindi ako halata eh. Ay, hindi halata. Ngayon pinaalam ko na sa kanila. So, thank you for having me here na out na po ako ngayon. Actually, hindi ko ka naisip eh kasi you're very, very discreet, diba? masculine. Anong shade yung blush on mo? Pink yan. Kasi lalaki. Hindi halata, di ba? Sa blush on ko na to. Kasi di ba kapag lalaki, pinkish? Oo. Actually, ko sobrang discreet mo sa perlas mong bracelet. Hindi ko nahalata. Last time, nung previous podcast, ang pinag-usapan natin doon, paano ba nangyayari yung sex when it comes sa mga kabadingan? Di ba? Kung paano siya nangyayari. Pero ngayon, we're going to talk about how we explored sex. Diba? Oh my God, ilang taon ka na ba? I'm 22, ikaw ba? I'm 20. Oh my God, at a very young age. Bakit? But anyways, nag-explore. Nag-explore tayo at a very young age. At a very young age. This also means yung mga personal experience natin when it comes to that. Ay, parang ang dami mong gusto i-share kayo. Yung ngiti-ngiti mo. Pinipili ko na nga eh. Alam ba dito yung mapaparod yung nanay at tatay ko? Alin dito yung i-filter mo? Ganun. Yes. Or no filter ba tayo ngayon? Sige na nga. Hindi naman ako sanay magsinungaling eh. Okay. Huh? Siyempre, kapag nag-explore tayo, may mga kasama din dyan. Hindi pwedeng magsosolo tayo, siyempre. Oo. When you want to do it, tapos bago lang siya for you, how would you ask someone without really asking them? Kung baga iisipin mo, diba, kung ano ba, G-rin ba tong tao na to? Kasi ako, I'm really, really horny right now. Sa stranger? Meron ako naalala, meron ako experience. Ano naalala mo? Hindi ako nakikipag-meet and nakikipag-hook up kasi sa kung kani-kanino. Pero nagkaroon ng moment na mag-isa ako sa mall. Tapos meron ako nakatitigan na cute guy. Ngayon, nagtititigan kami nang hindi ko alam na yun na pala yung pakikipaggayaan niya sa akin. So, nag-stop siya malapit sa CR. Paano yun? Nagsasalita yung mga mata niyo, uy, tara dito. Gano'n. Hindi, parang, alam mo yung kahit nakatalikod na siya, naglingon-lingon pa siyang gano'n. So, ako tinititigan ko siya. Akala ko gusto niya lang na makipagtitigan, gano'n. Okay. Tapos, nag-stop siya malapit sa CR. Sakto bumibili ako ng buko juice. Walang halong eme. Bumibili ako ng buko juice. Tapos, ang tagal niya doon. Ang tagal niya sa may tapat ng CR. Pinuntahan ko siya. Pumunta siya ng cubicle. Tapos nung nasa cubicle na siya, nasa lababo ako. Sumunod siya. Naman. Tapos pasok. Parang binigyan niya ako ng sign na pasok ako sa cubicle. Pero first time ko nga kasi yun. So since first time ko, kinabahan ako. Hindi ko siya tinuloy. Teka. Nung lumapit ka sa kanya, verbally, sinabi niya na, uy, tara. Hindi, parang, san ka? Ganun. Ginaganon ka? Oo. As in, verbally niya sinabi, san ka? Paano ka sumagot? Kinakabahan ako first time ko. Hindi ko alam na may mga ganun palang eksena sa Manila area. Kasi Bulacan ako, layo ko eh. So, sa Manila to? Sa Manila yan. Really? Oo, nag-audition ako nun sa something. Pumunta kami ng CR, ng cubicle. Nasa loob na kami. Nag-back out ako. Talaga? Kayong dalawa, mismo nasa iisang cubicle? Paano yun? Kasi syempre, yung cubicle, pagka tinigyan mo sa ilalim, parang makikita yung mga paa. Oo, dai. So, syempre, kayo bilang dalawang tao, 4 na paa makikita. Hindi ba kayo parang kinabahan or what? First time ko, sumilip ako sa ilalim. Tapos, sa labas. So, walang nangyari? Wala, kinabahan ako eh. So, wait lang. How did you tell that person na, ayoko na, ganun? Bumubulong ako, wag dito. Tapos, wag dito, nangyari? Tapos sabi niya, saan? Wag dito. Tapos lumabas na ako. Tapos hindi ka niya na sinundan? Hindi na. Pero nung nasa labas na ako ng mall, hinihintay ko siya, like, makikita ko pa kaya siya dito sa labas, ganun. Pero hindi na kami nagkita. Tapos doon ko na-realize na, okay, may mga ganun pala. Yung parang ayaan ng without telling it. Yung parang may mga titigan moments lang. Hypothetical question. Kung nagkaroon ka ng lakas to pursue what you want to do, ano yung gagawin niyo? Sa tingin mo? Hindi ko alam. Wow, hindi mo alam? Totoo ba? Hindi ko alam kung haaminin ko. Hindi nga. Sige, sabihin natin gano'n. Wait lang. Mag-worship ka ba? Luluhod ba siya?
May bubuksan ka ba sa'yo? May bubuksan ba siya sa kanya? Inganga ka ba? Nganga ba siya? Depende kung sinong cute. So, nung that time? That time parang siya yung cute eh. So, baka siya. Ang ano? Siya ang ano? Ano? Ate! Sagutin mo! Siya ang ano? Baka siya na lang yung gumawa ng something. Tapos ako yung nakatayo. Nahiya ako bigla. Bakit natin ginawa to? Sa'yo, may nangyaring ganun? Parang wala, no? May experience ka rin na ano? Ayaan without actually telling it? Actually, medyo similar sa'yo, pero in a different setting naman. Ay, paano? Ano siya? Before kasi, I'm really an avid fan of going to spa. Ayun. So, marami ditong spa na ang tawag nila gay bath house. Pag para sa mga katulad nating baliko. Marami yan dito sa Manila. Tapos isa sa mga curiosity ko is puntahan yung itong spa na to. Tapos pagpunta ko sa spa na to, this was actually my first time. Hindi ko nasasabihin kung anong spa to, pero around Santa Mesa yon. Tapos, when I entered, okay, so you have to avail a certain massage pala. So, relaxed ka na. Pero you also have the perks of using their amenities. Ano yung mga amenities nila? Wet area. So, wet area na yon, meron silang sauna, steam room. Tapos, dun sa wet area na yon, pagpasok ko, syempre may mga dudes na nasa loob. At first, sabi ko, hindi ako aware na gay bathhouse ang peg nung pinuntahan kong spa. Pero, what I really know is, it caters men. So, nung nandun na ako sa loob ng ng kwarto, steam room, dahil may mga lalaki, as in, barako. Tapos, nakaupo na ako. May katabi ako. Parehas lang kami nakatawel na pawis. Tapos, yung kamay niya, bigla niyang ginanon sa legs ko. Una lang, hindi hawak ka. Yung talagang dinampi niya lang. Nung una akala ko, feeling ko accident. Hinawakan yung legs ko. Yun na pala yung sign na nagyayaya siya. Yes. At first, I thought, parang accident Pero yung pala, ganun. And then, as time goes by, trinay ko rin siya sa sauna. Hindi lang pala sa steam room nangyayari, pati sa sauna. And the most shocking thing about it is people watch you. So, kunyari may nangyari sa inyo, as in you're doing that thing na, manonood lang talaga sila sa'yo. So, sinong ginagok-gok? Ikaw o yung dumampi sa Hindi, hita? syempre, dahil first time ko nun, kinakabahan pa ako, umalis ako. Kasi, hindi ako na-turn on pag hindi ko nakikita ang itsura ng isang tao. Ganon. Dahil nga, naging fan ako ng pagpunta sa mga spa, doon ko na unti-unting na explore na, okay, normal pala to sa mga ganitong houses. Gusto mo matry? Actually, sa totoo lang guys, inaaya ako ni Julian. Hindi! Mag-spa. Inaaya kita. Pero hindi kita aayain mag-ano. Siyempre, hindi. Kaibigan tayo. Oo, diba? friends tayo, friends. Inaaya ko ni Julian mag-spa. Pero ayoko, natakot ako kasi baka nga may mga ganun. Hindi pa ako ready sa ganun. So, parang in-expect mo na agad na baka may something. Alam ko na baka may mga ganung eksena. Nasa level 1 pa lang ako na pag-explore. Parang hindi ko pa kaya yung ganun. Hindi. Dati level 1. Ngayon, sa tingin mo, anong level ka na? Siguro level 1.5. Ayan, seryoso ba? Pero slow pace. Actually, okay lang yan. May character development. Actually, oo. Yes. Sa tingin mo, kung level 1.5 ka, anong level ko? Feeling ko, sabi ko nga mentor na kita eh. Final level. Oo. Feeling ko wala ka na sa mga level. Ikaw na yung coach. Kaya ang laki ng believe ko kay Julie. Hindi ko nga ina-expect na nasa early 20s pa lang siya. Kasi sa experience niya sa life tsaka sa mga achievement na nagawa niya sa buhay niya, parang hindi siya early 20. Pero syempre, wait lang. Going back, we also had our fair share pagdating sa paggawa ng bagay na yun. As in yung parang all-in, sides, penetration. Parang di ka sure. Pero di ba? So, sabihin natin nangyari na yun. Naging top ka, naging bottom ka, or nagbigayan kayo, ganon. Sa tingin mo, ano yung mga kinks mo when it comes to doing it? Do you like your nips getting played? Or gusto mo nililik yung neck mo? What do you, what makes you turned on? Ganon. Gusto ko ako yung naglilik sa nips. Baby ka pala, no? Baby. Para naaalala ko kasi yung pagkabata ko, ganun. Isa akong sanggol. Okay. So, fan ka ng mga big chests?
chest? Oo. At saka kilikili. Kilikili. So, kung papipiling ka, chest o kilikili? Kilikili. Talaga? So, ibig sabihin, kunyari, flat yung chest ng isang tao, okay lang sa'yo. Basta, hot yung kilikili. Hindi pala. Chest tayo. Parang connected. Dalawa dapat. Okay, kahit walang abs, kahit malaki chan. So, gusto mo ikaw yung naglilick ng nips. Ikaw ba? Ano ba yung mga kinks mo? I can agree with you dun sa paglick ng nips. Pero gusto ko, apart from me licking someone's nips, gusto ko ginagawa rin siya sa akin. How about you? Gusto mong ginagawa siya sa'yo? Hindi masyado? Gusto ko, pero parang feeling ko kasi mas magaling ako kaya ako yung gagawa sa'yo. Talaga? Sige nga, kung i-demo mo siya. Paano? And then siguro, it's for you to find out. So, message nyo na lang si Benjo, guys. Gusto nyo ma-find out. Wait lang, ano ba para requirements para gawin sa'yo? Kailangan ba mas matangkad sa'yo yung tao? Mas big yung body build niya? Pogi ka. Basta pogi. Okay, yun na yun. Yun na yun. Anong definition mo ng pogi? Chinito ba siya? Maputi? Maputi na chinito. Gusto ko mga mapuputi na Katulad chinito. ni? Sino ba? Yung mga crush ko sa sa mga P-pop. Halimbawa sila, Patrick Reyes. Wow! Well, actually, naging crush ko rin naman siya. Tapos, I think it's time na ibigay ko naman sa'yo yung, trono. Ay, ganun. Napagsawaan mo na. Hindi, tsaka pink kasi yung nips niya, di ba? Pink? Oo. Hindi kasi ako nakatingin sa nips niya. Hindi ka nakatingin. Pinatingin niya kasi sa akin. Pinatingin. Charot. Joke lang. Apart from licking, kasi you mentioned licking, di ba? Nips. Meron din tayo ibang nililick. Ano? And this is what we called rimming. Nagre-rim ka? Tatanong ko pa kung alam mo yung rimming. Go. Alam mo na, kasi tinatanong mo eh. Sige, ano yung rimming? Rimming, di ba yun yung kinakain yung kiring-king karaha? Ano yung kiring karaha? Yung yung mga kumakain ng puwet. Kumakain ka ba ng puwet? Na-experience mo na ba ang rimming? Hindi. Pero you don't like the idea of it? Nandidiri ka na agad? Hindi. I mean, nothing against sa mga kumakain ng pet like you, ha? Pero not on me. Ay! Paano ba nasabi kumakain ako ng pet? Feeling ko lang. Kasi nung nag-usap tayo last time, sabi ko, teka, parang may pampers. Charot. Pero wait lang. Last time ba? Kinain ko ba yun sa'yo? Hindi! Hindi tayo magpupuksaan. Hindi. Sige. Sabihin natin, guys, sa mga hindi nakakaalam, ayun nga, ang rimming po, ito yung fetish or kink ng mostly gay men na dinidilaan ang glory hole. Pero syempre, you have to make sure na when you do that, malinis. Talagang nilabahan. Paano magiging malinis yung puwet? Kaya nga nagtitirahan, di ba? Kasi naglilinis. Di ba, based on your experience, magaling maglinis yung nakaanuhan mo. So, pero, ibang usapan na pagdidirahan mo, eh. Wait lang, kumakain ka ng isaw. Oo. Kumakain ka ng isaw pala eh. Alam mo na. So, lasang isaw yung hindi naman kasi kung i-resemble natin, kung kumakain ka ng puwet ng hayop, ba't hindi puwet ng mahal mo? Ayoko, luto naman yung sa hayop. So, kailangan lutuin muna bago mo i-rim? Kadiri. Hindi. It's either pwede mong i-lick lang yung outer part, pero some people are wild enough to do rimming na kung saan yung dila nila ipapasok pa sa loob. Parang ipopoke ba gamit their tongue inside their anal hole. Sa dare na yan kasama ka. Gamit dare tongue. Ginagawa mo din. Hindi naman ako that's for them to find out if gano'n ako kawild. Wait lang. Parang na-curious lang ako. Kasi syempre, hindi ko pa na-experience yung rimming. Kaya nandidiri pa ako. Noong time na hindi mo pa na-experience, nandidiri ka rin? O parang nandidiri din ako. Ganun. Yes. Kasi, go. Eto hindi ako magpapaka-hipokrito. Nanonood ako ng adult contents. Oo. May it be sa website or sa X. Ganon. And then when I see people doing it, sabi ko, putik na yan. Ba't nyo gagawin yan? Ang bababoy nyo. Ganon. Dabasa ng tae, tapos ganon. Oo, ganon. Pero, just like nipple play, where you lick someone's nips, kapag nilick mo yung hole ng isang guy, there's this feeling na parang it's stimulating that sensation na ang sarap-sarap. So, paano mo siya ginawa nung first time kung nandidiri ka? So, hindi ko siya ginawa first time. Hindi ako nagkaroon ng courage
to lick someone's As. May gumawa siya sa akin. Oh my God! Ngayon, pero I made sure na I'm really, really clean. Jowa Sobrang mo yan. hygienic. Ginawa sa akin, nilick siya. Mm. At first, parang sabi ko, ang weird naman ito. Oo. Pero nung tumagal, putek na yan. Yung parang slurpee na siya, yung talagang kinakain-kain, sobrang malaway na siya, sobrang malagkit na siya. Sabi ko, sige na, babuhin mo ako. Dumihan mo ako. Parang ganun yung feeling. Kainin mo ako, I'm all yours. Parang ganun siya. So, Talaga. nung nasarapan ako, sabi ko, okay, next time, gusto kong gawin siya. And then, parang kumbaga magkakaroon siya ng trademark to that person na, ang galing-galing ni Julian. Kumbaga ipapakalat mo ang mabuting balita. Parang ganun. Sige, ganito. If you were to experience rimming, ikaw ang mangririm o ikaw ang iririm? Parang, Hindi, syempre, ayaw mo. Pero kung mga experience mo nga at kailangan mo pumili, you had no choice na. You have no choice but to choose. ako na lang. Yung magre-rim. Ayaw mo kumain dahil labasan na tayo, pero kung papipiliin ka, ikaw pa rin yung kakain. Siyempre, kasi kaya ko siya i-judge. Pero ayoko na ako yung i-judge. Ibig sabihin, okay guys kung i-message nyo si Benjo, it's an honor for you if pumayag siya na magparim siya sa'yo. Okay? Tsaka balbon kasi ako. Ay! Mas marami may type ng Yeah! Parang ang kumakain ng buto ng mangga. Ano ba itong usapan? Pero na to? sa tingin mo, fundamental ba ang rimming when it comes to sex? Depende sa preference ng partner mo. So for you, if hindi nyo gagawin, okay lang din naman. Kung di nyo, okay lang. Siguro kung ginagawa mo yung ganong ka-wild, tapos ako hindi, baka hindi lang tayo sexually compatible. Actually, yung rimming, it's one of the ways para mag-relax yung muscle ng bottom. Talaga? Kumbaga, Hindi parang, finger? pwede rin yung finger, oo. Pero kumbaga, it's one of the ways, pine-prepare mo yung hole para sa mismong labanan. So ikaw, nung nakipaglaban ka dati, hindi mo na siya kinain-kain pa? Or fininger mo muna? O diniretso pasok mo na? Siya kasi nag-asikaso eh. Oh, so paano? Kasi first time ko yun. Oo. Siya lang. So, Diretso na agad. pinasukan mo na agad siya. Okay, wala akong sinabi. If you have questions, topics na gusto nyo i-discuss namin, feel free to comment, guys. And that's it for our episode 4. Today's kabadingan. Sana sa mga bading dyan at sana sa mga virgin dyan nakarelate kayo. And sana may napulot kayong aral sa amin ngayong araw na to. And sana wag nyo akong i-judge sa mga na-open namin. Dahil kanya-kanyang trip yan. So, with that being said, guys, see you on the next Gayest Experience. Bye!